Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tinignan ni Diwata ang pera sa kamay niya. 50 pesos lang ang iniabot sa kanya ni Mang Pedring bilang kabayaran sa mga huli niyang maratangtang. Binabara talaga sila na matanda, palibhasa alam nito na wala silang ibang pwedeng pagbentahan ng mga huli nila. Ito lang ho ba Mang Pedring? Hindi nakatiis na tanong niya. Yan lang? Gaano lang bang huli mong maratangtang? Kalahating sako lang naman. Kaya huwag ka maghanap ng mas marami pang bayad. Okay, fine. Hindi kailangan magtaray. Masyondang ganit sa pera. Ngaling-ngaling idugtang niya. Bukas na lang ulit Mang Pedring. Sipagan mo para makarami ka. Gusto mo pala na mas maraming kita. Galingan mo ang panguhuli para madagdagan ng pera mo. Pahabol pa nito. Ikaw kayang sumisid sa ilalim ng dagat para malaman mo kung gaano kahirap. Sa loob-loob niya, mabilis siyang nagkwenta. Diyos ko, paano kaya magkakasyang 50 pesos hanggang bukas? 1 kilong bigas at kaunting ulam lang siguradong mabibili niya sa halagang yun. Baka kangkong o alamang na naman ang ulam nila hanggang bukas. Yun ay kung saswertehin pa sila mag-anak na umabot hanggang bukas ang kita niya para sa araw na yun. Mission impossible, napabuntong hininga siya sa kapalaran. Bakit ba hindi na lang siya ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig para hindi na niya kailangan magbabad sa dagat sa buong maghapon? Bakit naman parang Biyernes Santo yung mukha mo Diwata? Nag-angat siya ng mukha para tignan si Coco. Kagaya niya, ang panghuli rin ng maratangtang ay kinabubuhay nito. Nakapila pa ito sa labas ng opisina ni Mang Pedring para ibenta ang huli ito. Nagkataon lang na nauna siyang pumila kaysa rito. Iniladlad niyang hawak na 50 pesos. Ito lang ang katumbas na maghapon kong pagbababad sa dagat. Nakakalungkot diba? Hindi agad ito nakasagot. Mauna na ako sa iyo Coco. Mamamalengke pa ako. Mabilis na paalam niya. Para may kadenang bakal sa isang paa niya na maglakad siya papalabas ng bahay ni Mang Pedring. Kung may iba nga lang sana siyang pwedeng pagkakitaan, hindi siya magtitiis sa trabahong yun. Hay, ang hirap talaga maging mahirap. Ate, nakarami ka ng huli? May pasalubong ka sa amin? Masarap bang ulam natin mamaya? Bago pa nakahuma si Diwata, sa sunod-sunod na tanong na sumalubong sa kanya, inagaw na namang kapatid niya ang bitbit niya plastic bag. Lalo lang siyang nalungkot sa ibinungad ng mga ito pagdating niya sa bahay nila. 1 kilong bigas at maliliit na isda lang ang naiuwi niya. Todo tawad pa nga ang ginawa niya sa palengke para lang makabili ng isang tumpok na mabibilisan ng mga isda para may maiulam sila ng gabing yun. Ay, wala pala tayong pasalubong. Ani Piolo pagkatapos itong tignan ang laman ng bitbit niyang plastic. Pasensya na kayo mga kapatid. Ani ang pilit na pinasigla ang boses kahit na para may adobeng nakagdagaan sa bibig niya. Kaunti lang kasi ang huli ni ate ngayon. Nagtago kasi ang mga maratangtang kaya hindi ko sila nakita sa ilalim. Pero bukas, tatalasan ko pa ang mga mata ko para makarami ako ng huli at maibili ko kayo ng pasalubong. Yan din ang sinabi mo kahapon at Diwata. Nakalabing sabi ni Anet, ang bunso sa kanilang 6 na magkakapatid. 7 taon si Piolo, samantaling 6 na taon naman si Anet. Si Jem ay 8 taon na kaya nakamata na lang ito sa kanya. Exaggerated at tinakpan niya ang kanyang bibig. Pinalaki pa niya mga mata para magbuka siyang hindik sa realisasyon. Yun din bang sinabi ko kahapon? Opo ate, halos sabay-sabay na sagot ng mga ito. Ang totoo niyan, nauubos ng mga maratangtang sa dagat kaya pakonti na ng pakonti ang nahuhuli ni Ate Diwata. Claire, saway niya na sumabad na kapatid. Nagulat siya na naroroon ito sa bahay nila. Nag-aaral ito sa Kapitolyo. First year na ito sa kursong accounting. Matalino ito kaya nakakuha ng scholarship na ibinigay ng gobernador sa probinsya nila.
Nagbo-board ito kaya bihirang umuwi sa kanila. Sa kanila malamang magkakapatid, ito na lang ang swerte nag-aaral. Napilitan na rin siyang pahintuin ng mga malilit na kapatid niya dahil talagang wala siyang maibibigay na baon at pambili ng mga projects na mga ito. Pero hindi nagpaawat si Claire. Rumipeke ang bibig nito kasi hodang alam nito na naririnig ng mga magulang nila sinasabi nito. Nasa kwarto lang naman ng mga magulang nila dahil ilang taon na nakarate ang padre de pamilya nila kaya nga nakatali ang kanyang ina sa bahay dahil sa pag-aalaga rito. Totoo naman nauubos sa mga maratangtang sa dagat kaya nakaunti na nahuhuli nyo. Tapos binabarat pa kayo ng walang hiyang si mga padring sa pagbili sa mga huli nyo. Sabihin mo na lang kasi sa mga kapatid natin na totoo para hindi na sila umasa na makakabili ka ng pasalubong para sa kanila araw-araw. Bakit ba negative ka? Naiinis sa tanong niya dito. Minsan na nga lang itong uwi roon, palagi pa itong busangot. Paano ko magiging positive? Dumating akong walang kain at siguradong wala kang maibibigay na pera sa akin para pambayad sa school. Ngayon pa lang, alam ko lang sayang lang ang pagod ko sa pagbiyahe pa uwi rito. Magkano bang kailangan mong bayaran sa school? Huwag na lang, alam kong wala kang pera. Gagawan ko na paraan. Huwag na ate. Agaw nito sa sinasabi niya. Sinabi ko na kasi sa'yo, nahihinto na lang ako sa pag-aaral. Ayaw mo namang pumayag. Tapos, ganitong klaseng buhay lang palang kaya mo ibigay sa aming pamilya natin. Ang sabi ni Piolo, Lucky Meal lang daw ang kinain nila kaninang tanghalian. Kanina pa gutom ang mga yan. Kaunti lang kasing huli ko. Pinutol na naman ito ang pagpapaliwanag niya. Kung pumapayag ka na kasi na huminto na lang ako sa pag-aaral, sana may makakatulong na ako sa pagkatrabaho. Madadagdagan kahit paano pero pumapasok dito sa bahay natin. Matagal na itong ginigit iyon sa kanya pero ayaw niya pumayag. Sayang naman ang scholarship ni Gov sa'yo. Hindi ko rin naman kayang i-maintain ang scholarship na yun hanggang 4th year. Bakit naman? Valedictorian ka nung graduate ka na high school. Pang-encourage niya rito. Hindi naman sagot ni Gov ang lahat ng gasusin ko sa school ate. Kagaya ngayon, may kailangan bayaran para sa project sa isang subject ko at wala tayong ibabayad. Paano ko makakatapos? 3 taon pa bago ako makatapos. Paano kaya ako makakaraos sa school? May awang Diyos. Hindi na niya tayo pinakikinggan. Nagsawa na siya sa kahihiling natin na makaawa naman tayo sa kahirapan. Sa dami kasi na mahirap sa mundo, naririndi na ang Diyos sa kakapakinig sa dasal ng mga tao. Hindi siya sa sinabi nito. Lumaki sila magkakapatid na matibay ang pananalig sa Diyos dahil iyon ay pinamulat sa kanila ng mga magulang nila. Tumigil nga kayo. Sabay nilang napalingon sa kwarto. Palipat-lipat ang tingin ng nanay nila sa kanila. Hapes na hapes ang mukha nito. Nay, mabilis siya lumapit dito tagmano. Umahaw ng guilt sa dibdib niya dahil nakalimutan niya naroroon lang din ito habang nakikipagtalo siya sa kapatid. Tumigil na kayong dalawa. Nakikiusap ako. Naririnig kayo ng tatay niyo sa loob ng kwarto. Sorry ho, Nay. Halos sabay ng wika ni Claire. Mag-usap na lang tayo mamaya. Akin na yung dalamot, makapagluto na muna. Ako na ho, Nay. Ako na anak. Magpahinga ka na muna habang iniluluto ko itong dala mo. Alam kong pagod ka sa pagsisid maghapon. Sagot nito. Hindi na niya ito kinontra pa. Ramdam na ramdam niya ang pagod sa buong katawan niya. Bukod sa physical na pagod, emotionally drained din siya dahil sa pagkakatapos lang na binaliktaran nila magkakapatid. Doon na muna ho ako sa labas, Nay. Magpapahangin lang ho ako. Paalam niya. Sige, Diwata. Ipinatatawag lang kita kay Piolo kapag nakaluto na ako. Lumabas siya ng bahay nila. Daig pa niya na ubusan ng oxygen habang nasa loob siya ng bahay dahil sa mabilis na pagsagap niya ng hangin paglabas niya. Tumuloy siya sa tabing dagat. Ate Diwata. Hindi sinagot ni Diwata ang pagtawag sa kanya ni Claire. Hindi rin siya lumingon. Itinuloy lang niya ang tahimik na pagtanaw sa malawak na dagat kahit na nararamdaman niya umupo ito sa tabi niya. Sorry sa nangyari ate kanina. Nabigla lang ako. Huminga siya ng malalim bago ito nilingon. Kalimutan mo na yun, Claire. Ikabiglaan lang naman tayo kanina. Huminga rin ito ng malalim. Gusto ko na talagang tumigil sa pag-aaral ate Diwata. Para may makatulong ko sa pagtataguyod sa pamilya natin. Maghahanap na lang ako ng trabaho kahit sa Kapitolyo o kahit na sumama ako sa iyo sa panghuhuli ng... At anong gusto mo, Claire? Gusto mo bang habang buhay ng ganitong buhay natin mag-anak?
Dismayadong tanong niya. Pangarap niyang maiahang sila ni Claire sa miserableng kagalayan ng buhay nila kapag nakatapos ito. Kaya nanlulumo siya kapag naririnig niya nagsasalita ito ng ganoon. Matagal pa bago ako makatapos, ate. Hindi nga tayo sigurado kung magbubuno ko yung 4 na taong sa kolehiyo. Mag-i-election na sa 1 taon. Paano kung matalo si governor? Baka maputol na ng scholarship ko. Huwag ka kasing nega, Claire. Sino naman ang hindi magiging nega sa takbo ng buhay natin, ate? Ang tagal na natin poor. Kapag nakatapos ka sa pag-aaral, matatapos na rin ang kahirapan natin. Kaunting tiyaga na lang muna. Tumanaw ulit siya sa dagat. Ikaw na lang nakikita kong pag-asa natin para makaahon tayo, Claire. Huwag ka naman sanang sumuko agad. Kayo lang naman ang iniisip ko, ate. Kung madadagdagan na nagtatrabaho sa atin, madadagdagan na pagkain hihahain ni inay sa mesa. Kapag sinuwerte, baka mapatignan pa natin si tatay sa doktor sa Maynila. Baka may pag-asa pa na makalakad siya. Wala na pag-asa na makalakad pa siya. Sa loob-loob niya, nakapagtanong na siya tungkol sa kalagayan ng kanyang ama. Decompression syndrome daw ang tawag sa nangyari dito. Sumisid ito sa ilalim ng dagat. Biglaan na naging pag-ahon nito, kaya hindi na kayanan ng utak nito ang biglang pagbabago ng pressure. Naparalisa ang buong katawan nito bilang resulta. Nanlumo siya nung una niyang marinig iyon. Sinalyuhan niyo ang kapalaran niya bilang solong tagapagtaguyod ng pamilya nila bilang panganay. Ate, mag-aral ka, Claire. Yun pa rin ang gusto kong gawin mo. Kung gusto mo talaga makatulong sa pamilya natin, sikapin mo makatapos ng pag-aaral. Kapag nakapagtrabaho ka, tulungan mo naman makapag-aral ng iba nating kapatid. Ikaw, ate, ayaw mo na bang magpatuloy sa pag-aaral mo? Nilipasan ako ng panahon, Claire. Nakakahiya na bumalik sa eskwelahan. 25 anyos na siya. Nakagraduate naman siya ng high school kahit paano. Huwag mo na nga sabihin yan. Bata ka pa. Meron nga akong kaklase. 30 mahigit ng edad niya. Tapos, 3 ng anak niya pero balik school pa rin siya. Gusto rin niya magkaroon ng college diploma para may pagmalaki naman daw siya ng mga anak niya balang araw. Huwag mo na ako intindihin, Claire. Kaya kong dalhin ang sarili ko. Sagot niya. Maghahanap na lang ako ng mayamang mapapangasawa. May boyfriend ka na ba? Natawa siya na sakyan nito ang biro niya. Gusto ko makapangasawa ng mayaman. Kaso, nakatanggal ako dito sa barangay natin. Paano naman matutupad ang pangarap kong yun? Malay mo naman. Biglang may dumating na maligaw na ombre dito sa lugar natin na mala Prince Charming ang dating. Baka bigla kang tumambling dyan. Paano naman mangyayari yun? Sino naman ang dadayang turista rito? Wala naman tourist spot dito sa atin. Sagot niya, mahirap ang lugar nila, kaya pulos bahay na mahihirap ang makikita sa paligid. Ikaw ito nagpapayo sa akin na huwag maging nega tapos ikaw itong nagsasalita ng ganyan. Mali mo naman, hindi natin masasabing kapalaran natin. Napangiti nilang siya dahil obvious na magaan ang mood nito kumpara kanina. Kaya dapat lagi kang maganda at diwata para ready ka anytime na maligaw dito sa Prince Charming mo. Sabi nito, as if naman talaga may maliligaw dito sa atin na, ano yun, para may lulubog na barko at mapapadpad dito sa atin ang Prince Charming na yun? Natatawang sabi niya habang ini-imagine ang senaryong naisip. Ang morbid mo talaga. Bakit hindi mo lang gawin romantic ang setting? Kunwari, may taong hinahanap dito sa lugar natin si Prince Charming tapos nakita ka niya. Love at first sight siya sa'yo at na-in-love ka rin sagad sa kanya. And you live happily ever after. Hari nawa magkatotoo nga yung sinasabi mo para naman mabago ang takbo ng buhay natin. Nakakasawa ng kalagay natin sa buhay. Minsan, ayoko na nga lumusong sa dagat kasi wala naman ako ibang pwedeng pagkakitaan. Hayaan mo, ate. Makakatulong din ako sa'yo balang araw. Magtapos ka ng pag-aaral, Claire. Yun lang ang paraan para makaahon tayo sa kahirapan. Nilingon ulit niya ito. Ipangako mo, sis. Ipangangako ko, ate, sa'yo. Pagkatapos niyon, ay pareho sila natahimik. Naiiyak siya sa pag-i-emote nilang magkapatid. Pero mariin niyang ipinikit ang mga mata na huwag pumatak ang nakaambang luha niya. Ayaw niyang masyadong maging madrama dahil baka lalong mawala ng pag-asa si Claire. Ito na lang ang pag-asa nilang mag-anak. Kaya hanggang maaari, ay gusto niya maging malakas ang loob nito. Nagulat si Eloisa nung madatnan sa bahay nila si Lana. Kasama niya ito nang uhuli ng maratangtang sa dagat.
Sakala niya naalala na ilang araw na nga niya itong hindi nakakasabay sa pagpila kay Mang Pedring para magbenta ng huli. O, napasyal ka, Lana. Babagsak na umupo siya sa silyang kawayan sa tabi nito. Pagod na pagod ang pakiramdam niya. Alas 4 na siya umahon pero wala pa kalahating sako ang huli niyang maratangtang. Talaga yatang inaalat na siya dahil ilang araw ng pulos ganoon lang kakaunti ang huli niya. Kanina ka pa hinihintay ng kaibigan mo, Diwata. Sabi ko nga, puntahan ka na lang kay Mang Pedring. Sabi ng kanyang ina na sumilip mula sa kortina nagsisilbing pinto ng kwarto ng mga ito. Nilingon niya si Lana. Bakit nga hindi mo na lang ako pinuntahan kay Mang Pedring? Hindi niya dapat marinig ang sasabihin ko sa iyo, Diwata. Sagot niya. Kumunot ang noo niya. Bigla siyang kinabahan. Ilang araw na niya ito hindi nakikita sa pilahan kina Mang Pedring. Imposible namang hindi nito ibenta ang matanda ang mga huli nito dahil wala naman silang ibang pwedeng pabagsakan ng mga huli nila. Huwag mong sabihin na pinutulan mo na ang pagpapalipad hangin ng matandang hukluban na yon, Lana. Sasabunutan kita ng walang humpay. Maganda si Lana, kaya nga panay ang pambobola rito ni Mang Pedring. Kagaya niya, mahirap lang din ang pamilya nito. Pero sasabunutan talaga niya ito kung sasabihin nito ngayon na pinatulan na nito ang alok na magandang buhay ng galit na gurang. La! Impet na tali niya na hindi agad ito sumagot. Sasabunutan talaga kita. Kahit na magdildil tayo ng asin araw-araw, por Diyos, huwag mo namang sabihin pinatulan mo si Mang Pedring. Dahil naman ang kagagahan yun. Bukod sa pangit at mabaho ng matanda, may asawa na rin ito. Gagi, ano bang pinagsasasabi mo riyan? Kahit na mamatay ako ng gutom, never kong papatulan ng offer ng walang yung matandang yon. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Teka, ano ba yung sasabihin mo? Nakaka-tense ka naman. Sinadya mo pa talaga ako rito sa bahay namin. Masyado ka namang nervyosa. Natatawang sabi nito. Aba, ikaw ito may pasekre-sekreto pang nalalaman. Sino naman na hindi kakabahan sa'yo? Ano ba kasi yung sasabihin mo? Sabihin mo na't baka tumimbuwang na ako rito sa sobrang nervyos. May nakilala kasi ako. Binata bang hombre na yan? Kapag nasiguro mong binata, baka salang mo na agad. Pahig na ako maging maid of honor. Tinampal nito ang braso niya. Kung ano-anong sinasabi mo tumasang sangkiling niya dahil namumulampas niya nito habang sinasabi iyon. Lalo siya nagduda namang mapansin na nakaayos ang buhok nito. Hindi ba tungkol sa ombreng sasabihin mo sa akin ngayon, Lana? Nang iintrigang usisa niya. Tungkol sa ombre, pero hindi kagaya ng iniisip mo, Diwata. Masyado ka malisyosa. Hindi pa rin nawala ang duda niya dahil nangingislap ang mga mata nito. Sigurado siya may kakaiba sa ombre na pag-uusapan nila. Noon lang niya nakita si Lana na tila kinikilig. Kagaya niya, masyado rin itong engrossed sa pagtataguyod sa pamilya kaya wala itong panahon sa love life. Napansin mo naman siguro na hindi na ako nagbebenta ng mga huli ko kay Mang Pedring. Ang totoo niyan, ngayon ko lang napansin, Lana, pag-amin niya. Lagi kasing kakaunti yung huli ko, kaya problemado ako lagi. Pagkagaling kay Mang Pedring, dumalatso agad ako sa palengke para may mauwing pagkain dito. Hindi ko tuloy napansin na missing in action ka pala. Sinubukan ko lang kasi yung offer ng kakilala ko. Pumunta ko rito para yayain ka rin. Huwag mong sabihin may iba ka ng racket. Huwag mong sabihin nagbebenta ka ng laman ngayon. Nahihindik na tanong niya. Gaga ka talaga, sagot nito. Pakinggan mo muna kasing sasabihin ko bago ka dumakdak dyan. Kanina ka pa nagko-conclude. Mali naman laging hirit mo Sorry na, ang bagal mo kasi magsalita. Ano ba kasi yun? May bago na akong binabagsakan ng mga huli ko, Diwata. Mas okay ang binibigay niyang presyo sa mga huli ko. 250 sa bawat kilo na maratangtang na mahuhuli natin ang presyohan. Kaya madaling kitain ng 1,000 sa isang araw kung makakarami ka ng huli. 1,000? Literal na parang nakita niya mukha ni Jose Falyan sa Skoda at ng mga kasama nito sa 1,000 peso bill. Oo, sinubukan ko nga muna kung okay siya talaga. Inalok nga niya ako na magtrabaho na lang para sa kanya. Tinanggap ko ng alok ni Tyler na pamamahalaan ang pagbili ng mga maratangtang sa mga nanghuhuli dito sa lugar natin. Kaya nga ako nandito, Diwata.
Ikaw ang una kong aalukin na magbagsak sa amin. Dire-diretsong sabi nito. 250 para sa 1 kilo. Mabilis siya ni kwenta. Kung kasama sa pagtitimbang ang shell na maratangtang, madaling bunuin ng 1 kilo. Di hamak na mas malaking kikitain niya kapag ganoon nga ang presyuhan. Oo, Diwata. Ine-export ni Tyler ang mga maratangtang kaya malaki ibabayad niya sa mga huli natin. Masyado naman daw talaga tayong binabarat ni Mang Pedring dahil mahal naman pala talaga ang presyo ng maratangtang sa market. Napasimangot siya ng maalalang matanda. Talaga namang ganid ang gurang na yun. Kaya nga kay Tyler mo na lang ibagsak ang mga huli mo. Bibilhin niya sa mataas sa presyong huli nyo. Naku, Lana, hindi mo na kailangan pang kumbinsihin ako. Go ako riyan sa bossing mo. Goodbye, Mang Pedring. Good decision yung gagawin mo, Diwata. Masayang sabi nito. Sa tabing dagat na lang tayo magkita bukas. Sisimula na bukas si Tyler ang plano niya pamimili ng maratangtang. Wala pa siyang pwesto kaya sa tabing dagat na lang muna tayo. Teka muna, ilang taon na ba itong Tyler na sinasabi mo? Hindi ko alam eksaktong edad niya, pero hindi naman siya matandang kagaya ni Mang Pedring. Napansin niya tila nag-blush na naman ito. Gwapo bang Tyler na yon? Gwapo, tila nahihiya namang sagot ni Lana. Bukas na lang, Diwata. Iisa-isahin ko pa mga kasamahan natin para huwag na pumunta kay Mang Pedring bukas. Napangiti na lang siya sa reaksyon nito. Hindi na niya ito pinigilan. Makikilala ni naman niya bukas ang Tyler na sinasabi nito. Naiintriga talaga siya sa ombre. Grabe, Lana. Ang swerte mo talaga. Ang gwapo na ng boss mo. Ang yaman pa. Pag nagkataon, buhay doon niya ka sa piling niya. Shhh! Saway ni Lana kay Diwata. Lumingon pa ito sa paligid. Lalo lang lumuwang ang pagkakangiti niya. Alam naman niyang malayo si Tyler sa kanila, kaya nga tinutukso niyang kaibigan. Personal na ipinakilala sa kanya ni Lana ang lalaki. Impressed agad siya kay Tyler. 30 lang siguro ang edad nito, pero halatang angat na angat ito sa buhay. May sarili itong fishing boat na naka-anchor sa bandang gitna ng dagat. Mahigit 2 linggo na mula noong magsimula itong bilhin ng mga huli niya. Natuklasan niya malakihan pala ang operasyon na negosyo nito dahil for export nga ang mga maratangtang na binibili nito sa mga taga-Silaki. Hulog ito ng langit sa kanilang mga taga roon dahil lumaki talaga kita nila sa araw-araw. Napansin niya tila natulala na si Lana sa pagkatitig nito kay Tyler. Huwag mong pakatitigan at baka matulong na sa Tyler, Lana. Tudyo niya sa kaibigan. Tumigil ka nga sa mga sinasabi mo, Diwata. Baka marinig ka ni Tyler at isipin niya kung ano-ano yung kinukwento ko sa'yo. Hayaan mo siya mag-isip para matanggal ang piring sa mga mata niya at makita niya kung gaano kakaganda at kung gaano kakabaliw sa kanya. Kinurot siya nito sa braso para tumigil sa kanya. Pero wala siyang balak na magpaawat. Masyado naman kasi itong halata sa damdamin nito para kay Tyler, kaya nga araw-araw niya itong tinutukso sa boss nito. Bakit kasi hindi ka pa magpakita ng motibo sa bossing mo? Para magkaalaman ako may feelings din siya sa'yo. Pero nabavibes ko na pareho kayo may lihim na pagtatangi sa isa't isa. Ang lakit yung magkadinginan eh. Pinaikot nito ang mga mata. Wala akong nararamdaman para kay Tyler, Diwata. Bakit pa kasi ayaw mong maniwala? Para naman kasi hindi kita kilala na. Paano mo ka makukumbinsi na wala kang feeling sa amo mo? Inoobserbahan kita baka akala mo. May kasamang pagnanasa mga tingin mo kay Sir Tyler. Ang dumi talaga ng isip mo. Malinaw lang ang mga mata ko at malakas lang ako humalata. Kaya kahit pa mag-deny ka ng mag-deny, hindi mo ako makukumbinsi na wala kang pagnanasa sa amo mo. Nakikita ko sa mga mata mong pruweba. Dapat pala, pumipikit ako kapag kaharap kita. Nakaismit na sabi nito. Kahit pa nakapitkit ka, hindi mo naman maitatagong kislap sa mga mata mo. Ewan ko lang kung ako nga lang ang nakakahalata o alam na rin ni Tyler ang feelings mo para sa kanya. Anong sinasabi mo, bruha? Ang sabi ko, halatang halata ka. Pero hindi kita masisisi kung makagusto ka man kay Tyler. Kapalicious naman talaga siya eh. Tapos magtataka pa siguro ako kung wala ka malang maramdaman kahit na ano na para sa kanya. Baka isipin ko na tomboy ka. Sinulyapan ulit ito ni Tyler na abala pa rin sa pakikipag-usap sa ibang tao nito. Karinin mo na lang ang hombre, Lana. Siyang prinsipe magdadala sa iyo sa palasyo. Untag niya rito. Umiling ito. Hindi ako papansinin ni Tyler, Diwata. Ang layo na agwat namin sa buhay. Siyempre, mas pipiliin niya yung kagaya niyang mayaman din. Aba, mali mo naman, Lana. Ang daming kwento tungkol sa mayaman at mahirap na nagkatuluyan.
Baka isa ka sa maswerte na sa pocketbook na nagkakatotoo ang mga ganoong kwento. Pakling ito. Ikaw talaga? Wala kang kabilib-bilib sa love. Ang sabi nga ni Francisco Balagtas, pag-ibig, pag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Patulang sabi niya. Matagal nang patay si Francisco Balagtas. Hindi na siya aware sa maraming kwento na nagpapatunay na hindi lagi nagwawagi ang pag-ibig. Bakit ba masyado kang nega? Sinisira mo na naman ang faith ko sa love niya eh. Bumuntong hininga ito. Hindi ko sinisira, Diwata. Ayoko lang na umasa sa wala. Mabuti na yung ganito. Nanega ako kaysa naman umasa ako na posible nga maging kami. Tapos nabobokya lang naman ako. Hihirit pa sana siya, pero binara na agad niya ito. Huwag mo ko ibuli, Diwata. Kapag natuluyan ako kay Tyler, ikaw ang sisisihin ko. Oh, bakit ako? Ikaw lang naman kasi nagsususo sa akin na magbisa pa rin hanggang ngayon na pag-ibig. Sagot nito. Totoo naman, sinanyasan siya nito manahimik na. Nakita niya yung papalapit na pala sa kanilang topic nila. Hindi pa kayo tapos dyan? Nakangiting tanong ni Tyler. Tapos na, sagot ni Lana. Tila natataranta ito kayong simple lang naman ang tanong ni Tyler. Nagkukwentuhan na lang kami ni Diwata. Ano naman ang pinagkukwentuhan nyo? Rumipeke na ang bibig niya bago pa siya mapigilan ni Lana. Pinagkukwentuhan namin yung tungkol sa kaibigan namin na nagkagusto sa isang mayamang lalaki. In love siya roon. Humihingi siya ng payo sa amin ni Lana kung itutuloy pa niya nararamdaman niya o kalilimutan na lang yung guy. Nag-aalangan kasi siya dahil ang layo na agwat nila sa buhay. Langit yung lalaki, lupa naman daw siya. Sa palagay mo, Sir Tyler, posible bang makagusto ang isang mayamang kagaya mo sa babae ng uhuli lang na maratangtang? Pinandilatan siya ni Lana, pero hindi niya ito pinansin. Kay Tyler lang nakapako ang mga mata niya. Kinakabahan siya sa magiging sagot ng lalaki. Personal niyang gustong malaman ang isasagot ng isang mayaman na kagaya nito. Bakit naman hindi? Tugon ni Tyler. Siyempre, nahihiya kasi akong kaibigan namin. Mayaman nga kasi yung lalaki, as in, milyonaryo. Tapos, nanguhuli ng maratangtang kaibigan namin ni Lana. Wala namang mayaman at mahirap sa love. Pantay-pantay lang lahat ng tao. Ibig mong sabihin, pwede ma-inlove yung lalaki sa kaibigan namin? Oo naman, kung mabait, responsable, at masipag at malalahanin naman yung kaibigan nyo. Bakit naman hindi mahuhulog ang loob sa kanya ng lalaki? As in sa tingin mo, posible magkatuluyan sila? Oo naman, nakangising bumaling siya kay Lana. Oh, narinig mong sinabi ni Sir Tyler, Lana. Posible raw na ma-inlove ang isang mayamang lalaki sa isang babae kahit na mahirap lang siya. At sa pag-ibig, pantay-pantay raw ang lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Naniniwala sa Sir Tyler sa sinabi ni Francisco Balagtas. Idiniin niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Gusto talaga niyang i-emphasize rito ang punto niya. Narinig kong sinabi niya, lalo lumawang ang pagkakangiti niya. Nabayaran mo na bang huli ni Diwata, Lana? Tanong ni Tyler. Oo, pwede na natin ipadala kay Lito ang mga sea urchins para maipreserba na. Oo, sinanyasan nito ang tauhan na kunin ang mga maratangtang na nabili ni Lana. Mauuna na rin ako sa inyo. Mamamalengke pa ako. Paalam niya sa mga ito. Ikaw na lang magsabi sa kaibigan natin tungkol sa opinion ni Sir Tyler, Lana. Oo na, nanggigigil na sagot nito. Bay na muna, bukas na lang ulit. Tinalikuran na niya mga ito. Alam niya malaking istorbo na siya roon. Hindi na kasi maalis ang pagkatingin ni Tyler sa kaibigan niya. Para bang gusto na nitong masolo si Lana. Habang naglalakad siya palayo sa mga ito, hindi niya maiwasang mainggit sa kaibigan dahil dumating na Prince Charming nito. Kailan kaya darating ang para sa kanya? Kailan ka pa nakauwi, Ace? Tinungga muna ni Ace ang laman ng hawak na goblet bago sinagot ang tanong ng kaibigan si Ilo. 2 months na ako rito. 2 months ka na rito? At ngayon ka lang nagparamdam sa amin? Natawa siya sa exaggerated na reaksyon nito. Dramatic talaga ang karakter ni Ilo. Naalala niya na miyembro ito ng drama club nila noong high school. He even remembered that he wanted to try local showbiz. Pinigilan nga lang ito ng pamilya nito. Bakit, Ilo? May utang ba sa'yo si Ace? Kaya todo react ka na ngayon na lang siya nagpakita sa atin? Natatawa ring tanong ni Tyler. The 3 of them were best friends way back in high school. Kahit na magkakaibang kursong kinuha nila noong college, they maintained their closeness.
At kahit na nagkahiwa-hiwalay ang mga landas nila noong magka-graduate sila ng college, paminsan-minsan ay nagkakabalitaan pa rin naman sila. Lagi ako nag-i-email sa'yo, hindi ka mala nag-aabalang mag-reply. Yun pala, nandito ka na sa Pilipinas, ani Ilo, saka pumalatak. Kagabi lang ako nagbukas ng email ko, sagot niya. Kaya nga ngayon lang tayo nagkita-kita. Teka muna pare, 2 months ka na dito sa Pilipinas? Usisa ni Tyler. Tumango siya. Nag-leave ka sa trabaho mo? Umiling siya. Sa Australia siya nakabase mula noong graduate siya ng kurso Marine Biology. He had been working for the Australian government in protecting their marine environment. What do you mean you're not on leave? Huwag mong sabihin nag-awol ka, Ace. Baka iban ka ng Australian government na bumalik sa bansa nila, sabi ni Ilo. Nag-resign na ako sa trabaho ko. Bakit? Halos sabay na tanong ng mga ito. Iyon ang dahilan kaya hindi agad siya nagpakita sa mga ito. Para sa isang lalaki, parehong mausisa ang mga ito. Mas gusto niya mag-isa noong bagong dating siya sa Pilipinas. He wanted to mend his broken heart alone. Nagsalin ulit siya ng alak sa goblet. In-straight niya ang laman niyon nang maalala si Jamie, his ex-fiancé, who left him for another man. Magkasama sila nito sa trabaho sa Australia. Marine biology din ang tinapos nito. Together, they explored the sea. They explored each other. Gusto mo ba magkwento pare? Tanong ni Tyler. Umiling siya. Hindi pa rin pala niya kaya magkwento. Shit, it had been months. And yet, you're not ready to move on, Ace. Nafo-frustrate na siya sa sarili dahil sa bagal na recovery niya. Nagtataka na siya sa sarili dahil hindi lang naman iyon ang unang breakup na naranasan niya. He had been able to cope up easily before. Bakit hindi niya magawa ngayon? Tumatanda ka na talaga. What happened in Australia, pare? Usisa ni Ilo. Ayaw nga magkwento ni Ace, Ilo. Huwag na nating pilitin. Saway ni Tyler dito. Sige na nga, saka ka na lang magkwento. Napipilitang sabi ni Ilo. Matamon siyang pinagmasdan nito. Kung nag-resign ka sa trabaho mo sa Australia, ibig sabihin, bum ka rito sa Pilipinas? You're right, pare. Napansin niya makahulugan nagkatinginan ng mga ito. Am I missing something? Nakukunot ang noong tanong niya. Baka gusto mong sumosyo sa amin sa binabalak namin buksan na Sea Urchin Farm ni Ilo. Sea Urchin Farm? Oo, pare. Sa Bolinao, Pangasinan ang magiging base of operation natin. Since ikaw naman sa ating tatlo nakatapos ng course na may kinalaman sa mga laman dagat, ikaw na lang ang mamahala sa farm. Wala ka na ba sa real estate business nyo, Tyler? Usisan niya rito. Ang alam niya, pinalitan nito ang ama sa pamamahala sa multi-million real estate company ng pamilya nito. I'm still in the business. Nag-venture lang ako sa ibang industry. Sagot nito. Nag-venture ka sa sea urchin industry particularly? Tumango ito. Ang layo naman ng tinalo na interest mo. Aniya saka pumalatak. Tumikhim si Ilo. Nagkataon lang na magaling ang convincing power ko. Ako ang naghikayat sa kanya na mag-invest sa negosyo. Sakala niya na alala na si Ilo ang talaga nasa fishing industry. Is it profitable? O sisa niya. Aminado siya nakuha ng mga ito interes niya. Talaga naghahanap siya ng pagkakaabalahan. Nagsasawa na siya na tumunganga na lang 24 oras. It made his recovery longer and more painful dahil lahat ng oras niya ay ginugugol niya sa pag-iisip. It's very profitable, pare. Siguradong kita dahil may siguradong buyer tayo from Japan. I've been talking to some potential importers from the United States. Ilang may-ari ng exotic restaurants sa Nevada at California ang nagpakita ng interes na kumuha ng supply sa atin. Napatango siya. Seryoso sa pagsasalita si Ilo. No doubt, he was really a businessman. Pero kaya ba ng supply and demand? Kakaunti na lang sea urchin dito sa Pilipinas. At some point of time, it had been considered as endangered species. Nakakita kami ng rich source ng supply sa Bolinao, sagot ni Tyler. Nakakakita kami ng rich source ng supply sa Bolinao, sagot ni Tyler. Hindi lang sea urchins ang nakita ni Tyler sa Bolinao. Doon din niya nakita ang bride-to-be niya, to Johnny Ilo dito. Para siyang sinikmuraan nang marinig ang sinabi ni Ilo. He had a bride-to-be. Ang problema, nag-back out sa kasal nila magiging bride niya.
Nagpakasal sa iba si Jamie. Ipinilig niya ang kanyang ulo. There was no reason to dwell on his past. Ikakasal ka na pare? Oo pare, sa isang buwan, imbitado ka. Tyler was grinning like a stupid boy. Ganyan ka rin noong magkasama pa kayo ni Jamie. Itinaboy niya iyon sa isip. Tapos na mga araw na yon, he was a changed man now. Hindi na niya hahayaang alipinin siya ng damdamin niya. Hindi na siya magpapakatanga dahil lang sa pag-ibig. So ano pare, interesado ka bang sumama sa amin ni Tyler sa business? Untag ni Ilaw sa kanya. Paano ba magiging setup kung sakaling pumayag ako? Ikaw ang mamamahala sa farm sa Bolinao. Plansyado ng plano. Nakakuha na kami ng permit mula sa local government sa Bolinao para makapag-operate tayo doon. Familiar ka ba sa pagka-culture ng sea urchins? Hindi masyado pero madali na pag-aralan yon. Tamang-tama, umatanda ang 3 ng seminar na gagawin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mas malinaw sa atin kung paano ang operasyon ng sea urchin farm, sabi ni Ilo. Gusto ko muna makita ang feasibility study mo, Ilo. Shoot! Where exactly are you going, Iho? Away, Mama, sagot ni Ace sa tanong ng kanyang ina. Away as in out of the country? Hindi ma, dito lang ako sa Pilipinas. Isinara niya ang traveling bag pagkatapos ilagay ang jacket niya roon. Hindi mo ba masabi ang pangalan ng lugar na pupuntahan mo, Ace? Nagtatampong tanong nito. Bumuntong hininga siya. Alam niya mag-uusisa ito pagpasok pa lang nito sa pinto ng kwarto niya. She had been in his back since he came home. Panay ng usisa nito sa kanya kung bakit nag-resign siya sa trabaho niya. Kaya siya palagi naglalagalag ay dahil ayaw niyang i-entertain ang mga tanong nito. Ace, untag nito sa kanya. Sumosyo ako sa negosyo ni Nailo at Tyler ma. Nasa Pangasinan ang base of operation ng negosyo kaya doon muna ako. Nakipagsundo siya sa mga kaibigan dahil nakita niya ang potensyal na negosyo. It seemed profitable. Wala ka na ba talagang balak na bumalik sa Australia? Umiling siya. Wala ka rin balak na tulungan na lang kami ni Tito Julio mo sa pagpapatakbo ng business natin? Umiling ulit siya. May 2 hotel na iniwan ng kanyang ama para sa kanila mag-ina. Ito ang namamahala roon noong una, pero na mag-asawa ulit ito, ay ipinasa nito sa pangalawang asawang pamamahala sa hotel. Ginawa nito iyon na hindi mo na siya kinonsulta. He never contested her decision, but at the same time, he showed her that he did not agree with it. Doon nagsimula magkalamat ang relasyon nila mag-ina. Ayaw mo ba talagang tulungan kami na ayusin ang takbo ng mga hotels natin, Iho? It was never one of my options, ma. Diretsang sagot niya. Hanggang ngayon ba naman? Hindi mo pa rin ako napapatawad sa ginawa kong pagpapakasal sa Tito Julio mo? Napatawad ko na kayo. Kaya nga hayaan niyo na akong gawin ang gusto niyo sa hotel. We can use some help from you. Dahil nalulugi na mga yun, napasinghap ito ng malakas. Alam ko na matagal na nalulugi ang mga hotels, ma. Kahit sinabi niyang wala na siyang pakialam sa negosyo, hindi maiiwas sa makarating sa kanya mga balita. Tinawagan siya ng may-ari ng bangko na pinagsasanglaan ng stepfather niya ng titulo ng isang hotel nila sa Subic. That's not true. Mariing tanggi nito. Nikipit-balikat lang siya. Bahala ito kung gusto nitong itanggi iyon sa kanya. But his source was very reliable. Pero hanggat hindi nasasabi sa kanyang ina ang tungkol sa problema nito pampinansyal, wala siyang balak na mag-alok ng kahit anong tulong. Lalo na't alam niya ang asawa lang nito makikinabang sa tulong na ibinibigay niya. He was a rich man himself. Milyones ang minana niya mula sa namayapa niyang ama. Ininvest niya ang iba sa stocks kaya lalo pang dumami ang pera niya. Kung nalaman lang siguro ni Jamie na multi-millionaire siya sa Pilipinas, hindi siguro ito nagpakasal sa isang matandang Aussie. Mayaman na lalaki, kaya sumama si Jamie doon at iniwan siya. Itinaboy niya isiping iyon. Pilit siya nag-focus sa topic na pinag-uusapan nila mag-ina. Kayang-kaya niya mag-infuse ng dagdag na kapital sa hotel para makarecover negosyo nila. Pero wala siyang balak na gawin iyon hanggang si Julio na mamahala sa mga hotels. Wala siyang balak na luusawin ang pera niya. Wala na ba talagang pag-asa na bumalik tayo sa dati, Ace? Matamang pinagmasdan niya ang kanyang ina. Napuna na niya ang malaking pagbabago sa itsura nito. Minerva was not as glamorous as she was before. Malaki rin tinandang itsura nito. Hindi siya tanga para hindi malaman na malaki ang problema nito sa gagong asawa nito.
Justo Pentinyo was 10 years her junior. Magduda na siya noong una pa mang ipakilala ito sa kanya ng ina. Pinaimbestigahan niya ang lalaki at nalaman niyang gawain talaga nito ang mamingwit na mayayamang matrona. Gold digger naman talaga ang lalaki, kaya nga labis niya tinutulan ang kasal ng mga ito noon. Pero wala rin siya nagawa sa bandang huli. Hindi na lang siya dumalo sa kasal ng mga ito para ipakitang sama ng loob niya sa kanyang ina. After graduating from college, he packed his bag and went to Australia. Doon na siya nanirahan mula noon. Ace, hinalikan niya ito sa pisngi. Call me when you need me, sabi na lang niya. Iho, gumaralgal ang boses nito. Alam ko may problema ka, ma, pero alam ko rin na hindi ka naman magtatapat sa akin dahil gusto mong pagtakpan na kawalang hiyaan ng asawa mo. Unless you want to tell me everything, my hands are tied. Wala akong magagawa para tulungan ka. Bakas ang paghihirap sa mukha nito. Pwede kang sumama sa akin sa Pangasinan, ma. Yaya niya rito. Hindi ko kayang iwan ng Tito Julio mo. Mabilis sa sagot nito. I knew it. Tumango siya. Tawagan mo na lang ako then. Bukas naman ang cellphone ko 24 hours a day. Tumango ito. Dinampot na niya ang kanyang bag. Aalis na ako. Paalam niya. Nang tumango ito, tuloy-tuloy na siyang lumabas ng kwarto niya. Gusto man niyan tulungan ang kanyang ina, pinipigilan siya ng kaalamang mas gusto pa rin itong sarilinin ang problema sa asawa. It was all her second husband's fault. Lulong sa kasino ng walang hiya, kaya pati ang pondo ng hotel ay winawaldas nito sa bisyo nito. Pero hinahayaan lang nito ng kanyang ina, kaya wala siyang magagawa. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Ace? Kumunot ang noo ni Ace sa tanong ni Ilo. Bakit parang gusto mo magbagong isip ko? Hindi naman pare. Worried lang ako na baka hindi ka tumagal sa Bolinao. Nakita mo naman ang lugar, diba? Walang masyadong activity doon. Tatagal ako roon, sagot niya. Baka sa mukha ni Ilo ang pagdududa. Wanna bet? Nangahamang tanong niya dito. Shoot, 100,000. Hindi ka tatagal sa lugar ng 1 taon. Mabilis sasabi nito. Deal. Alam niya kung gaano siya kakilala nito. Alam nitong city boy siya. Mahilig siya sa nightlife noong nasa college sila at malimit na siya ang pasimuno ng mga lakad nila. But that was before, mula nung iwan siya ni Jamie. Pinutol niya ang daloy ng isip niya. He was through thinking about his ex-fiancé. Magsisimula siya ng bagong buhay na wala ito at mag-uumpisa siya sa Bolinao. Kaya nga tinanggap niyang alok ng mga kaibigan na pamamahalaan ang Sea Urchin Farm sa Bolinao. He wanted to give it a try. Baka mas makatulong sa recovery niya kung maglalagi siya sa lugar na malapit sa dagat. Dapat na siguro siya ma-immune sa tanawin ng dagat para tuloy niya makalimutan si Jamie. Mula na ipagpalit siya nito sa iba, ay iniwasan niya pumunta sa mga lugar na may dagat. It just reminded him of her. Pero wala na siyang balak na umiwas sa mga lugar o bagay na makakapagpaalala sa kanya kay Jamie. Desidido na siya makarecover mula sa ginawa nito. Ikaw nang bahala sa farm, Ace. Kayang-kaya mo nang pamahalaan yon for sure. Tawagan mo na lang kami ni Tyler kapag may problema. Kapag may problema ko lang kayo pwedeng tawagan? Of course not, pare. You can call us anytime you want. Kunot nung pinagmasdan siya nito. Ihanda mo ng 100,000 mo. Mukha ngayon pa lang, naiinip ka na sa magiging buhay mo roon. Hindi ka talaga tatagal ng 1 taon. Tumawa lang siya sa sinabi nito. Diwata, alam mo na ba ang bagong balita? Pabulong na tanong ni Dina kay Diwata. Hindi pa, sagot niya. Natawa siya dahil parang classified information talaga ang sasabihin nito. Ayaw pa nitong kunwaring iparinig sa iba. Pero siguradong ito rin naman mismo ang magkakalat ng kung ano mang sasabihin nito sa kanya. Kasalukuyan niya nililinis ang cage ng mga maratangtang na nakatoka sa kanya. Nagtayo ng Sea Urchin Farm si Tyler. Kasosyong isang pinsan nito sa lugar nila. Binigyan ng mga ito na siguradong trabaho ang maraming taga roon. Hindi siya nagkamali na hulog talaga ng langit ang lalaki. Hindi lang ito hulog ng langit kay Lana, kundi pati na rin sa kanilang mga taga roon. Wala na mga nganib na mamatay sa ilalim ng dagat sa pagsisid sa maratangtang dahil regular ang kita nila roon sa farm sa araw-araw. Dumating na raw yung bagong manager ng farm at super duper gwapo raw, Diwata. Kaya nga, panay ang punta ng mga kasamahan nating babae sa opisina para magpa-cute. Bakit hindi ka pa sumama sa kanila, ha, Dina? Para hindi mo ko naiistorbo rito.
Gusto niya matapos na agad ang paglilinis sa mga cage dahil balak niyang ipagluto ang kanyang ama ng konti. Birthday kasi nito ng araw na iyon. Magpapaalam siya mamaya sa opisina na mag-half day lang siya. Wala siya nakikitang problema dahil sila na naman ng immediate supervisor niya. Hoy Lana, narinig mo bang sinabi ko? Untag sa kanya ni Dina. Narinig ko. Bakit naman wala kang reaksyon? Hindi ka man lang ba na-excite sa binalita ko? Napangiwi siya sa maling pag-i-Ingles nito. Bakit naman ako magiging excited sa balitang dala mo? Alam mo naman kung sino pinupuntirya ko rito sa farm. Tinetesting lang niya ang talas ng radar nito. Wala naman siyang partikular na nagugustuhan. Gusto lang niya itong ma-curious. Teka, bakit hindi mo yata naaamoy yan, Diwata? Bakli nito, sino pa pinupuntirya mo rito sa farm? Natawa siya dahil parang aso naglalaway ang itsura nito. Talamak talaga ang pagiging chismosa nito. Humihina ng radar mo ha? Aba, magpahasa ka. Baka mapag-iwanan ka sa pansitan. Pangaasar niya rito. Masyado ka naman kasing malihim, Diwata. Sagot nito. Nanahimik ito, kaya alam niya nag-iisip talaga ito. Ang alam ko lang, lagi mong sinasabi na gusto mo makapangasawa ng mayaman. Pero wala naman akong kilalang mayaman dito sa farm. Si Sir Tyler lang. Kaso, may Lana na yun. Sino pa ba ang ombre na papasa sa standard na sinasabi mo? Hulaan mo na lang, Dina. Siguro naman, bago tayo mag-harvest sa maratangtang, nahulaan mo na kung sino ang tinutukoy ko. Ang tagal naman. Natawa na lang siya ng bubulong-bulong na itong bumalik sa pwesto nito. 6 hanggang 7 buwan ang durasyon ng paghihintay nila bagong unang ani sa mga sea urchins. Pagkatapos ng unang harvest, pwede nang umani kada 2 buwan. May 1,000 cages ang farm. Lahat sila mga tauhan sa sea urchin farm ay dumalo sa seminar na ibinigay ng BFAD. Lahat ng proseso sa pagkukulture ng maratangtang, pati na ang tamang pagkuha ng seaweeds na nagsisilbing pagkain ng mga sea urchins ay itinuro sa kanila. Lahat sila mga tauhan doon ay involved sa kanya-kanyang gawain. Enthusiastic silang lahat dahil bukod sa maayos ang kita nila, mababait pa ang may-ari ng farm. Bukod kay Tyler, mabait din si Ilaw, anyayahan ng isa pa may pag-ari ng farm. Ang yayaman nila. Sa loob-loob niya, pareho nasa 30s lang ay edad ng 2 may-ari ng farm pero can afford na mga ito na magkaroon ng bonggang-bonggang negosyo. At isa ito sa nabiyayaan niyon. Matangos ang ilong nito. Magkalapat ang mga labi nito na tila pinahiran ng lipstick na pula. Sa kabuuan, artistahin ang dating nito. Ace, si Diwata, isa sa mga tauhan sa farm. Diwata, si Ace, siya ang magiging general manager dito sa farm. Pakilala sa kanila ni Lana. Hindi niya malaman kung paano niya ito babatiin, kaya sa huli, ay tumanguna lang siya. Bumaling siya kay Lana. May importante sana akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Mamaya na lang kapag tayong 2 na lang. Nag-aalangang sabi niya. Nai-intimidate siya sa matama pagtitig ng lalaki sa kanya. Hindi man lang kasi nito itinagong obvious na pagkikinig nito sa usapan nila ni Lana. Kung may kinalaman sa trabahong sasabihin mo kay Lana, pwede mo nang sabihin ngayon. Suplado ang gwapo, sa loob-loob niya. Magpapaalam lang sana ko kung pwede ako mag-half day ngayon. Kailangan kompleto ang mga tauhan natin mamaya, Lana. I-o-orient ko silang lahat para sa operation ng farm. May mga particulars akong kailangang i-discuss tungkol sa pagka-culture ng sea urchins, kaya kailangang dumalo silang lahat. Bago pa may makapag-react sa kanila, tumalikod ng lalaki at pumasok na ulit sa opisina nito. Sa labas na tayo mag-lunch, Diwata, sabi nila na sa kanya bago pa siya makapag-react. Napakayabang naman ang manager na yon. Akala mo kung sino? Mas mahigpit pa siya sa may-ari ng farm Napakasuplado, kabago-bago, akala mo kung sino umasta. Mayabang pa kina Sir Tyler at Sir Ilo. Kanina pa nanggigigil sa Diwata habang kumakain sila ni Lana. Naparaming tuloy ang kain niya dahil habang nabubusa siya, panay naman ang subo niya. Intindihin mo na lang, Diwata. Gusto lang siguro niya makompleto ang lahat ng tauhan sa farm mamaya. Pumuntong hininga na lang siya. Nakapangako kasi ako sa tatay ko, Lana. Birthday niya kasi ngayon. Nangako ako, ipaghahanda ko siya kahit kaunti. Nagdeteriorate na kasi ang health niya. Baka last birthday na niya ngayong taon. Nabasag ang boses niya na sabihin iyon. Hindi na talaga maganda ang kondisyon ng tatay niya. Pinatignan niya ito sa doktor sa Maynila. Noong gumanda ang kita niya,
Pero talagang wala ng pag-asa na gumaling pa ito. Sa tagal na rin kasi na bedridden nito, nagka-bed sores na ito. Mabaho na nga ito kahit na araw-araw na maglilinis na kanyang ina ang mga sugat ng kanyang ama. Bakit hindi mo sinabi agad, Lana? Nakikisimpan siyang sabi ni Lana. Sige na, ako nang bahala mag-explain kay Ace. Lumakad ka na pagkakain mo para makapamalengke ka. Aabot pa naman sa handa yun. Baka sasantahin ako ni Sir Ace kapag hindi ako dumalo sa orientation niya. Nabubwisit siya sa lalaki, pero kahit na naiinis siya, ayaw naman niya malagay sa alanganin ng trabaho niya. Gusto na niya ang trabaho niya sa farm. Bukod sa magaan na, maayos pang kita niya. Dahil talagang magandang benepisyong ibinibigay na may-ari sa kanila. Kaya nga kahit na gusto niyang usasain ng lalaki, ayaw niyang maganda dahil baka tuloyin siya nitong tanggalin sa trabaho. Ako nang bahala ma-explain sa kanya tungkol sa reason mo. Valid naman ang reason mo, kaya maintindihan naman siguro niya yon. Saan ba kasi napulot ang jowa mo yun? Ang yabang-yabang. Kaibigan daw yun ni na Tyler at Ilo. Classmate nila noong high school pa lang sila. Kaya pala nagmamayabang. Malakas naman pala ang kapit sa may-ari. Naka-ismed na sabi niya. Mabait naman kausap, Diwata. Talaga lang siguro mahigpit ang palakad niya pagdating sa trabaho. Pero sigurado namang maiintindihan niya na na-explain ko sa kanya ang rason mo. Paano kung hindi? Ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Baka sasantahin ako nun. Alam mo namang can't afford ako mawala ng trabaho. Hahayaan ko ba naman may mangyari sa'yo yun? Sagot nito. Pagkakain natin, go ka na. Para makapalengke ka na. Ibati mo na lang ako ng happy birthday sa tatay mo. Sure ka ba, Lana? Baka tuluyin ako ni Sir H. Wala ka bang tiwala sa akin? Tanong din ito. Meron. Yun naman pala eh. Kapag sinabi kong sagot kita, sagot talaga kita. Kaya wala kang dapat na alalahanin. Strong ako sa ari ng farm. Natatawang biro pa nito. Natawa na rin siya sa banat nito. Parang pinipiga ang puso ni Diwata habang pinapanood ang buong pamilya niya. Si Claire lang ang kulang. Hindi ito nakauwi dahil examination week nito. Nagsiksikan sila sa maliit na kwarto ng mga magulang niya. Happy birthday, tatay! Happy birthday, tatay! Pinakamalakas ang boses ni Piolo. Palibhasa, bata pa ito, kaya hindi pa naiintindihan na malungkot ang araw na iyon. Mahinang-mahina na talaga ang katawan ng kanyang ama. Halos hindi na nito maimulat ang mga mata sa labis sa panghihina. Pagkatapos silang kumanta, ay isa-isa silang lumapit sa nakaratay na ama. Malakas na pagbatin tinanggap nito mula sa kanila. Lumuhod siya sa sahig sa gilid ng katre na hinihigaan ng ama. Happy birthday po, tay. Garalgal ang boses na bati niya rito. Magpagaling ho kayo. Mas maraming handa sa susunod na birthday nyo. Kahit na halatang hirap, pilit na idinilat nito mga mata nito. Salamat, anak. Anito sa mahinang boses. Hiningal na ito at dinalahit ng ubos sa dalawang salitang sinabi nito. Nagkatinginan sila na kanyang ina. Bakas ang awa sa mukha nito para sa asawa. Sige na mga anak, doon na muna kayo sa labas. Pagtataboy sa kanila ng kanyang ina na hindi pa rin tumigil sa pag-ubo ang kanyang ama. Sunod-sunod na silang lumabas ng kwarto. Inilapag ni Jem sa mesa ang maliit na cake na binili niya sa pandarya bago siya umuwi. Wala nagtangka magsalita sa kanila. Maliit lang naman ang bahay nila, kaya dinig na dinig nila ang pag-ubo ng kanyang ama. Gusto na niyang takpan ang mga tainga niya para hindi niya marinig ang pag-ubo ng kanyang ama. Parang lalabas na ang baga nito sa tindi ng pag-ubo nito. Awang-awa siya dito dahil obvious ang matinding paghihirap nito. Tumahimik ang paligid dahil tumigil na rin sa wakas ang pag-ubo ng kanyang ama. Pero wala pang 5 minuto na kalilipas, dinalahit na naman ito ng sunod-sunod. Tumayo siya na hindi na niya matiis ang pakikinig sa tila walang katapusang pag-ubo ng ama. Lalabas na muna ako, paalam niya sa mga kapatid. Bakit ka pa lalabas, ate? Gutom na ako. Hindi pa ba tayo kakain? Tanong ni Piolo. Hintayin na natin si nanay bago tayo kumain, Piolo. Saway rito ni Jem. Tumuloy na siya sa paglabas. Umupo siya sa silyang kawayan sa tapat ng bahay nila. Ramdam niya hindi na magtatagal ang kanyang ama. Kahit masakit sa dibdib, alam niya kailangan niyang tanggapin kapag dumating ang araw na iyon. Matagal na rin naman ito nagdurusa. Hindi niya alam
kung gaano katagal na siya nakatulala lang doon nang lumapit sa kanyang ina. Si tatay, usisa niya. Nakatulog na, sagot nito. Umupo ito sa tabi niya, kaya napahinto siya sa balak na pagtayo. Akala niya ay sinusundo lang siya nito para pumasok sa loob. Para hindi na magtatagal ang tatay mo, Diwata, anito sa basag na tinig. Tahimik niya sinang-ayunan ng sinabi nito, ni hindi niya magawang sawayin ito sa pag-iisip na negatibong bagay. Paano naman ba kasi kukontrahin ang sinabi nito, gayon nakikita na nila pareho ang mga senyales na malapit na silang iwan ng kanyang ama. Hindi na ito makakain. Palagi na rin ito nakapikit na tila ba napapagod na ito sa simpleng pagdilat pa lang. Parang hindi ko kakayanin kapag nawala siya. Impet na humagulhol ang kanyang ina. Sa tagal na panahon nakarate ang kanyang ama noon lang siya nakitang umiyak nito. Ganoon ito katatag. Idol niya ito pagdating sa katapangan. Nanibago siya sa nakikitang panghihina ng loob nito ng mga sandaling iyon. Nakatakip ang dalawang kamay nito sa mukha habang umiiyak ito. Nagtaka siya kung paano nito napipigil ang pagkawala ng ingay ng iyak, gayong panay ang alog ng mga balikat nito. Patunay iyon ng matinding emosyon sa dibdib nito. Wala siyang maisip na salitang pwedeng sabihin para aluin ito, kaya mahigpit na lang niya itong niyakap. Saksi siya kung gaano nito kamahal ang kanyang ama. Ibinigay nitong sarili sa pag-aalaga sa huli. Walang sawang nitong inaalaga ng asawa mula noong maratay ito. Ni minsan ay hindi niya ito nakita na irita sa pag-aalaga sa kanyang padre de pamilya. Tila wala itong kapaguran. Masyado itong devoted bilang isang asawa. Uubrang ang patayuan ito ng monumento sa bayan sa sobrang dakila nito bilang isang asawa. Mahal na mahal ko ang tatay mo, Diwata. Anito, alam ko ho yun ay. Pero pipigilin niyo ba ang pag-alis niya? Kahit na alam niyo hirap na siya. Lalo lang itong umiyak. Hinayaan niya ito sa tahimik nitong pag-iyak. Alam niya makakatulong iyon para lumuwag ang dibdib nito kahit kaunti. Anong ginagawa mo rito, Diwata? Itinigil ni Diwata ang paglalagay ng mga seaweed sa mga cages na maratangtang. Tauka niya magpakain sa mga pinalalaking maratangtang. Wala ka ba mga mata, Dina? Hindi mo ba nakikita nagpapakain ako ng mga alaga natin dito sa farm? Ang taray mo naman, pakling ito. Napabuntong hininga na lang siya sa kakulitan ni Dina. Pagod na pagod ang pakiramdam niya, kaya wala siya sa mood na makipag-usap dito. Sa halip na maging masaya sila mag-anak sa pagdiriwang ng karawan ng kanyang ama na nagdaang araw, ay umiyak silang lahat. Pagkakita kasi ng mga kapatid niya sa namumugtong mga mata ng kanyang ina, nagsipag-iyakan din ang mga ito. Binaha ng luha ang birthday celebration ng kanyang ama. Sa halip tuloy na maging isang masayang okasyon, nagmistulang farewell party iyon. Nagtataka lang ako kung bakit pumasok ka ngayon. Sa pagkakaalam ko kasi, suspendido ka ng 1 linggo dahil hindi ka dumalo sa general orientation na pinatawag ng bago natin general manager. Pagkarinig pa lang ni Diwata sa salitang suspendido, pabigla nilang nilikon si Dina. Certified chismosa ito, pero mas maraming totoo sa mga sinasabi nito. Sino ang nagsabi na suspendido raw ako? Kabadong tanong niya. Si Sir Ace mismo. Sinabi niya yun noong nagsalita siya sa orientation. Ang sabi niya, lahat daw nang wala roon, suspendido raw ng 1 linggo. Nagpaalam naman ako kay Lana. Kung sa bagay, hindi ka nga siguro kasama mga suspendido. Mas mataas naman ang posisyon ni Lana kaysa kay Sir Ace. Manager lang si Sir Ace, samantalang si Lana, jowa ng may-ari. May laman ang sinabi nito, pero pinili na lang niya huwag itong patulan. Napansin na niya na may inggit factor ito kay Lana dahil sa magandang kapalaran ng huli. Dati nga naman, kasama lang nila ng uhuli ng maratangtang si Lana. Bigla nagbago ang takbo ng buhay ng kaibigan niya nang makilala nito si Tyler. Sandali siya nag-isip. Tatapusin ko muna to, tapos makasaglit sa opisina. Sisiguruhin ko muna kung kasama nga ako o hindi sa mga suspendido. Yan nga ang isasuggest ko talaga sa'yo. Ang mabuti pa, iwan mo muna yung ginagawa mo. Para kung suspendido ka nga, hindi naman masayang ang hirap mo. Hayaan mo ibang trumabaho niyan. Tatapusin ko na muna ito bago ako pumunta roon. 2 cage na lang naman ang hindi ko pa napapakain. Sagot niya. Ikaw ang bahala, pero kung ako yan, hindi mo na ako magtatrabaho hanggat hindi ako sigurado sa status ko. Baka sayang ang effort ko. Wala naman pala akong sweldo. Tumahimik na lang siya at itinuloy ang ginagawa. Hindi siya sang-ayon sa suggestion nito.
Malaking tulong sa kanila ang trabahong ibinigay sa kanila ng farm. Ano ba naman iyong pagmalasakitan nila ang kabuhayan nagbigay sa kanila ng siguradong kita sa araw-araw? Nakahalata siguro si Dina, kaya lumayo na ito sa kanya. Tiwala siya na hindi siya kasama sa mga suspendido dahil alam niya hindi siya napapabayaan ni Lana. May basbas naman ito na may pag-uwi niya na nagdaang araw. Saka lang siya pupunta sa opisina pagkatapos ng ginagawa niya. Bakit nandito ka? Nagtatakang tanong ni Ruel nang pumasok siya sa loob. Bakit? Hindi mo ba alam na suspended ka? Umiling siya. Si Lana, naka-leave. Kahapon pa siya lumuwas sa Maynila dahil nasa ospital daw sa Sir Tyler. Sagot nito. Halos nahuhulaan na niya kung ano nangyari. Nasa opisina ba si Sir Ace? Tanong niya. Oo, kakausapin ko. Lakas loob na sabi niya. Susubukan niya magpaliwanag sa lalaki. Maiintindihan naman siguro nito na valid ang reason niya. Kaya siya umalis sa nakaraang araw. Kung hindi mo siya naipagpaalam ni Lana, pwede pa naman siguro niyang habulin ang suspension niya. Katukin mo na lang. Tumango na lang siya bago tumalikod. Malakas ang tibok ng puso niya habang kumakatok sa pinto ng opisina ni Romel Villavicencio. Pangalan pa lang, tunog suplado na. Sa loob-loob niya, pinapalakas lang niya ang loob niya. Tensyonado siya sa nakatakdang paghaharap nila ng lalaki. Ang lakas ng personalidad nito at nai-intimidate siya. Naunang siya nakaramdam ng ganoon sa isang lalaki kaya naninibago siya. Marami nagsasabi na malakas din ang personalidad niya kaya nga bihira siyang manigawan. Takot daw lumapit ang mga lalaki sa kanya dahil baka barahin lang niya. Pinihit niya ang doorknob nang marinig ang boses ni Ace na nagsabing pumasok na raw siya. Bakit? Napahinto siya sa tangkang pagpasok. Iritable ang boses na bumungad sa kanya. Gusto ko lang kumpirmahin yung narinig ko kanina na suspendido raw ako, sir. Sagot niya. Totoo yun. Nainis siya sa kawalan ng simpatsya sa boses nito. Bakit ho? Hindi ka umatan sa orientation. Nagpaalam ako kay Lana. Wala siya nabanggit sa akin tungkol doon. Besides, kahit siguro ipagpaalam kanya sa akin, hindi pa rin kita papayagan. Narinig mo naman ang sinabi ko kahapon tungkol sa attendance orientation, Miss Managpi. Pinauliwala mo lang ang warning ko. Kasi ho, sir, nasa HR ng suspension order mo. Kung mayroon kang tanong, pwede kang pinutol niyang sasabihin nito. Naiinis na siya sa kawalan nito ng konsiderasyon. Nabuo na agad ang impresyon niya kung anong klaseng manager ito sa ikalawang araw pa lang nito sa posisyon. Bakit yung man lang ba itatanong kung bakit ako nag-half day kahapon? Sigurado kung meron ka ibibigay ng dahilan, pero sinabi ko na kahapon na hindi pwedeng lumiban sa orientation. Marami pa naman ibang araw mag-half day, pero pinilit mo pa rin kahapon kahit na sinabi ko na hindi pwede. Hindi ko naman ho pwedeng ipagpaliban sa ibang araw ang birthday ng tatay ko, sir. Pangangatwiran niya kumunot ang noon nito. Nag-half day ka dahil birthday lang ng tatay mo? Sa tingin mo valid reason yun para suwayan ng utos ko na bawal mawala sa ibibigay ko orientation? Pero sir, I'm sorry. Pero tuloy ang suspension mo, Miss Managpi. Alam ko magkaibigan kayo ni Lana. Pero wag naman sana lumakas ang loob na sumuway sa mga rules and regulations dito sa farm nang dahil doon. Daig pa niyang sinampal dahil sa sinabi nito. Malino na iniisip nito na ginagamit niya ang pagiging magkaibigan nila ni Lana para sa sariling interes niya. Hindi ko kailanman ginamit ang pagiging magkaibigan namin ni Lana para sa pansariling kapakanan ko, Sir Ace. Ayoko na sana mga tuwiran patungkol sa pagkawala ko sa ibinigay niyong orientation kahapon. Pero birthday kasi ng tatay ko kahapon. Pero wag niyo nilalang ang rason ko dahil baka huling birthday na ngayong taon na ito ng tatay ko. Ayaw niya maging madrama pero hindi niya napigilan ang pagpiyok ng boses niya. Wala siya narinig na kahit na anong pakikisimpat siya mula kay Ace. Asa ka pa, Diwata. Sorry ho ulit, Sir Ace, kung umabsent ako sa ibinigay niyong orientation kahapon. Sabi niya, hindi na niya hinintay ang mag-react pa ito. Tuloy-tuloy na siyang lumabas ng opisina, ni hindi na niya pinansin ang pagtawag sa kanya ni Ruel. Matagal na nakatitig si Ace sa hawak niyang dokumento, pero wala pa rin siya maintindihan sa kahit na isang salita nakasulat doon. His mind was wandering somewhere else. Okupadong isip niya ng babaeng lumabas ng opisina niya. Shit! Hindi siya makapaniwala na ilang oras na nakalipas mula nang sugurin siya roon ni Diwata Managpi. Ilang oras na nakalipas pero tila sumpa na nakapagkit pa rin sa kanyang isip ang mga nangyari. Naiinis siya sa sarili niya dahil apektado siya. He was just being objective when he imposed that suspension.
Gusto niya ipakita sa mga tauhan nila na dapat aseryosohin ng mga ito ang trabaho dahil seryoso rin siyang boss. He could even hear her trembling voice when she said that this could be her father's last birthday. He could still see the pain that registered on her face when she said those words. Shit! Dinampot niya ang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng mesa bago pa magbagong isip niya. Sinagot nila ng tawag niya si ikatlong ring. Hello Ace? Sabi nito. Bigla siya nahiya nang marinig ang boses nito. Tila bagong gising ito. Magkasama ito at si Tyler sa Maynila. Gumimik lang pala si Tyler noong ipasundo nito si Lana sa chopper. Hindi totoo na sa ospital si Tyler. Mansari lang pala ng mga ito at gustong makasama ni Tyler nobya. It was so cheesy, he wanted to puke. Ace, untag sa kanya ni Lana sa kabilang linya. Hi Lana, I'm sorry kung naistorbo kita. Okay lang, tungkol ba saan? Tumikim siya bago sinagot ang tanong nito. Gusto niya maging kasual ang dating niya dito. Tungkol kay Diwata managpi. Shit, nakalimutan ko sabihin sa'yo Ace. Umalis si Diwata noong araw na magbigay ka ng orientation. Birthday kasi ng tatay niya na kailangan niya umuwi. Ano bang sakit ng tatay niya? Tanong niya. Pilit siya ng papakasual. Ayaw niya may ibang isipin si Lana sa pagtatanong niya. Ano bang iniisip mong iisipin ni Lana? But he couldn't even answer his own question. Decompression syndrome daw ang tawag doon. Na-paralyze ang katawan ng tatay niya dahil biglang umahon mula sa matagal na pagsisid sa ilalim ng dagat. Hindi yata nakayanan ng utak ng biglang pagbabago ng pressure kaya bumigay. Malala pa sa stroke dahil talagang hindi na ulit nakaupo man lang ang tatay ni Diwata. Kawawa nga eh. Matagal na ring bedridden yun, kaya nga sa ulong katawan ni Diwata magtatrabaho para sa pamilya niya. Sumikit ang guilt sa dibdib niya. Umapaw iyon kaya parang nanikip ang dibdib niya. Parang malala ng lagay ng tatay ni Diwata. Baka raw huling birthday na ngayong taon kaya pinaghanda ni Diwata kahit kaunti. Kaya nga pinili ko siyang umuwi. Baka habang buhay pa niyang pagsisiya na hindi niya tinupad ang pangako niya sa tatay niya na maghahanda sila. Sagot nito. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa iyo na pinayagan ko siya ha. Alam mo naman kasi itong kaibigan mo. Sobra akong pinakaba. Gumimik lang pala. Nalulunay yata ang sariling dila niya kaya hindi ka siya nakapagsalita. Besides, he could hear Tyler's voice from the background. Nagpaalam na siya kay Lana bago pa siya tuluyang makaistorbo sa mga ito. Ilang minuto na niya na i-off ang cellphone pero hindi pa rin niya makahuma. Ano bang gagawin niya kay Diwata managpi? Tinubuan na ba ng awa mga ka-Felicidad ang puso ni Ace para kay Diwata? Ano ang magiging desisyon ni Ace tungkol sa suspensyon ng dalaga? Kaya naman, abangan!